I don't think meron pa silang mabubunot na baraha, no, para ipatumba si Inday when it comes to presidential candidate preference ng ating mga kababayan. It's gonna cost them a lot. It is already costing them a lot. So ayan nga yung recent survey ng Tangere, ngayon pa lang sila makikipag-cooperate sa ICC. Kasi nakipag-cooperate na po kayo. Noong palang unang araw na inalaw ninyo na dumating ang mga ICC investigators dito sa Pilipinas para mag-imbestiga. Sir Admiral, I would just like to point out, no, pag sinabi mo kasing non-cooperation talaga. Look at what the US President did nung sinabi niya na hindi kami makikipag-cooperate sa ICC. Hindi kami makikipag-cooperate, meaning hindi kayo po pwedeng pumunta dito. In fact, we're not just going to not cooperate, but we are going to give sanction sa lahat ng mga ICC officials na maglilitis na may kinalaman sa Amerikano or any allies of the Americans, of the United States of America. So that's what they're doing. So talagang, minamaliit kasi, nililigaw tayo ng administrasyon na to tungkol doon sa salitang cooperation eh. Comatose na nga itong impeachment na ito. Sa totoo lang, ang personal take ko dito ay it is virtually dismissed because meron kasi talagang requirement si impeachment court, ang Senado, na umaakto bilang impeachment court na masatisfy dapat, which is yung pangalawa doon sa order na inilabas nila noong I think mga nakaraang linggo, no, yung kung saan ang 20th Congress ay kailangan niyang i-adopt yung mga aksyon ng 19th Congress. Yung crossover issue, kailangan ito na masagot bago pa man umusad ang impeachment complaint ni Inday sa Senado. So, pagdating sa aspetong ito, kailangan kasi na to a certain extent, no, parang kailangan kasing gawin ng 20th Congress, i-ratify yung mga ginawa ng 19th Congress. You know, our Congress, let's say 17th, 18th, 19th Congress, 20th Congress, each Congress are independent institution. So, napakalaking bagay to ask from the impeachment court na yung 20th Congress ay kailangan niyang i-adopt yung naging aksyon ng totally different Congress, which is yung 19th Congress. So virtually parang magsisimula ka kasi uli sa simula doon when it comes to building consensus. Kasi tatanungin mo ulit lahat ng miyembro ng 20th Congress kung agree ba kayo, ituloy ba natin itong impeachment dahil i-adapt ba natin yung ginawa ng 19th Congress, things like that. So ibig sabihin yung trabaho sa pag-build ng consensus, which is something that they already did when they filed the impeachment in February 5, they have to do it again for the 20th Congress. And that would be the most challenging part para dun sa mga gusto na ituloy itong impeachment complaint ni impeachment proceedings ni Inday sa Senado. Is it totally dead? Siyempre, humihinga-hinga pa yan, no? Tumitibok-tibok pa yan. Malay natin, ma-pull off nila at makuha nila yung consensus ulit at matuloy nga ang impeachment ni Inday sa 20th Congress. Ngunit marami silang haharapin na mga challenges na of course, yung consensus nga ng 20th Congress and of course, the political considerations also, no? Kasi yung mga mag-a-agree ng mga congressman sa 20th Congress, they would have to think now of their future. Dahil sa nakita natin yung resulta noong midterm election, nakita ng mga politiko, lalo na ng mga congressman at saka ng mga senador, yung naging epekto ng pag-ayon nila sa impeachment is something that is really detrimental to their political career. So, marami talagang balakin
Gagamitin ko yung sinasabi mo, Miss Joey, na tumitibok-tibok pa, humihinga-hinga pa itong issue ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. At pagdating sa 20th Congress, abay, maaari nang patayin o posibleng mawala na ito o mabasura dahil nga sa isang pahayag ng presiding officer na si Senate President Cheese Escudero sa isang press conference, ay sinabi niya na kung merong mang among the senator judges ay magmosyon na ibasura o i-dismiss itong impeachment case laban kay VP Sara Duterte, abay, maaari pala at posibleng-posible ito, Miss Joey, at maging si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, ay sinang-ayunan din ang ganitong pahayag. Correct. Kasi I do not know why some of the I heard Congressman Luistro is saying that the impeachment court cannot dismiss the impeachment complaint. Kasi po, ito po kasi yung tinatawag na competence ng isang korte. Kung meron silang karapatang maglitis, syempre, meron rin silang karapatan na mag-dismiss. Ang tawag nga po nga dyan ng mga abogado ay competence. Ayan. Meron po talagang legal concept tungkol dyan. So, hindi ko maintindihan kung bakit yung ibang mga kongresista ay kina-question ang kapangyarihan ng impeachment court na itinalaga para litisin ang mga ganitong klaseng ang mga ganitong klaseng kaso dahil sila ay korte at nagde-decide sa kaso kasama sa mga maaari nilang maging desisyon ay ang pag-dismiss ng kaso altogether. Oo, at sa kabilangan ng kabilang mga kritiko, nakikita mo rin ba na ang vice presidente natin, walang iba si Vice President Sara Duterte, yung kanyang trust and approval rating, yung pagtitiwala ng taong bayan ay nananatili pa rin hanggang sa ngayon. Hindi pa nagsisimula itong impeachment, pero nakikita mo ba na tuloy-tuloy pa rin ay yung tiwala ng taong bayan sa pangalawang Pangulo? Sir Jade, since nung in-start nilang i-operate si Inday Sara tungkol sa confidential fund niya noong 2023, Inday Sara remained as the most approved, most trusted, elected official nitong buong BBM administration. Always number one in terms of the approval rating and trust rating. Sabihin na natin na meron ring may mga curve din yung kanyang mga ratings, tumataas, bumababa. But nananatili siya in all instances. In all instances, kahit pa dun sa mga moment na medyo bumaba yung kanyang trust rating and approval rating, siya pa rin ang nananatili na most trusted, most approved elected official. So, nitong mga nakakaraang araw after nung election, lalo na nung nangyari yung kidnapping kay PRRD, nakita natin na lumabas din sa ilang survey na napakataas ng approval rating ni Inday. Pangalawa siya sa tatay niya pagdating sa approval rating when it comes to any political figure, kung saan yung survey na yan ay sinama ang tatay ni Inday, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, I don't think meron pa silang mabubunot na baraha para ipatumba si Inday when it comes to presidential candidate preference ng ating mga kababayan. It's gonna cost them a lot. It is already costing them a lot. So, ayan nga yung recent survey ng Tangere, which is something that we should also kumbaga kailangan natin yan i-consume with grain of salt, yung survey ng Tangere, kasi ako ang approach ko kasi sa mga survey sige, tingnan lang natin, pakinggan lang natin. But we also have to compare and contrast with other survey company as well. Tingnan natin yung methodology, tingnan natin yung pamamaraan kung paano nila ginawa yung survey. At saka ano ba yung mga dapat nating i-take note sa pamamaraan ng pagkuha nila ng survey. At yung pinakita mong survey, Sir Jade, yung galing nga sa Tangere, marami ring marami ring mga katanungan na gusto nating masagot. Pero hindi ako nagdududa na si Inday ang magiging talagang most preferred personality, most preferred candidate pagdating sa 2028 sa posisyon ng pagkapangulo.
Miss Joey, nakikita natin yung personality ng Vice Presidente ngayon. Talagang ibang-iba, palaban. At bumabanat, bumubuelta talaga dito sa administrasyon na ngayon. Sa tingin mo ba, ang ganitong personalidad, karakteristik ng Vice Presidente ay nakakatulong sa kanya upang baga makorek o matabunan yung mga balita naman o mga akusasyon laban sa kanya? Ano bang advice mo? Dapat ituloy-tuloy ito ng Vice Presidente na dapat tumanggap siya ng mga press mga media, magpapa-interview siya para ang lahat ng mga sinasabi laban sa kanya ay direkta mismo mula sa kanya ay magkaroon ng kalinawan at syempre makatulong din para magbigay kaalaman sa ating mga kababayan. I think kung ano man ang ginagawa ng ating ikalawang Pangulo, ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte, ay napaka-importante when it comes to solidifying the base support. Kasi kung matatandaan ninyo, marami ng mga nawalan ng tiwala sa administrasyon simula pa nung siguro mga early 2023. And naging issue to sa maraming mga taga-suporta ng ating Vice President na kailan ba bibitaw si Inday, kailan ba niya iiwanan itong administrasyon na to dahil marami na tayong nakikitang mga hindi magagandang mga desisyon na ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, and talaga inabangan talaga ng lahat kung kailan ba aalis si Inday at i-withdraw ni Inday ang suporta kay Bongbong Marcos until she did it in, I think, in July of 2024. And at that point, I think Inday is also taking into consideration rallying the voice of the supporters who are also exasperated, yung mga pagod na at galit na sa mga kapalpakan na nangyayari sa ating gobyerno. So para sa akin tama yung irally ni Inday ang taong bayan upang magkaroon ng tinig ang mamamayan sa ating gobyerno. Kasi syempre iba yung mga kagaya namin ng mga vloggers, kagaya ng ibang mga personalidad na kino-call out ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Iba yon kumpara doon sa meron kang parte ng gobyerno na nagko-call out din doon sa mga mali ng gobyerno natin. Parang, alam mo yun, meron tayong representative talaga na nag-voice out at nagsasalita laban doon sa mga polisiyang hindi tama, reminding the government kung ano ba talaga yung dapat niya i-prioritize. I remember, I think after ng kidnapin ang Pangulong Duterte at matapos ang election, if I remember it correctly, naglabas ng statement si Inday kung saan sinabi niya na kukunin niya ang role bilang leader ng oposisyon laban dito sa totoong oposisyon. So ibig sabihin talagang niyakap na ni Inday yung role na taga puna at taga highlight ng mga maling desisyon ng ating administrasyon, especially when it comes to prioritizing sectors that are more important to be discussed, to be addressed. Dahil yun naman talaga yung isa sa mga yung isa pinakamalaking problema ng administrasyon na to sa ilalim ng Pangulong Marcos. Hindi nila alam kung ano yung uunahin nilang problema, hindi nila alam kung ano ang i-address nila na mga issues na higit na kailangan ng ating mga kababayan. And ang boses ni Inday Sara ay napaka-importanting tinig para pag-isahin niya at i-amplify niya yung mga reklamo natin sa buhay sa nangyayari ngayon dito sa sa gobyernong ito. Pero Miss Joey, sagot naman ng Malacanang ni Yuse Claire Castro, i-quote ko lang, sabi niya, "When emotions are high, intelligence is low. Never speak out
of anger. Sabi yan ang sagot ng palasyo hinggil nga dito sa mga buwelta ng pangalawang Pangulo. Ang problema kasi kay Attorney Claire Castro, no, hindi siya responsive dun sa mga reklamo ng mamamayan. And I don't know if Attorney Claire Castro is aware that she is becoming a laughing stock. At Madam, alam ko meron po kayong pamilya, meron kayong I don't think this is something that you want yourself to be remembered. Na every time na nagsasalita si Claire Castro, she is actually gaslighting the issue, the legitimate issue of ordinary people. Ang ginagawa niya, hindi siya nagpapaliwanag, kundi nag-aano lang siya, no? Yung nagsisilbi lang siyang distraction para hindi masagot ng administrasyon na ito yung kanilang mga obligasyon sa mamamayan. I do not know if Claire Castro is proud of what her doing. Hindi ako sure kung ano ba yung nakukuha niya for doing all of this. Kasi I'm pretty sure, alam ko na alam niyang mali yung ginagawa niya. This is not supposed to be the job of the speaker of the communication officer of Malacanang. You do not tell the vice president when the emotion is high, when the emotion is high, intelligence is low, or something like that. You address the substance of what you are being criticized on. Hindi yung mga ganyan na mga palengkerang yung dating lang ni Attorney Claire. And I think yun talaga yung intention niya. At baka naman kasi talaga hinar siya ng Malacanang para magkalat ng ganyan dahil they cannot explain anything to the people. They do not really like accountability. They do not want to explain. They do not want to give answer because they cannot resolve any issues that we have in our country. Pansin mo rin ba, Miss Joey, na tulad ni Yuse Claire Castro, ganon din dito sa House spokesperson, Attorney Princess Abante, pareho sila. Napansin mo ba na sinisingle out lamang na binabanatan ng Kamara, ng Malacanang, ng mga tagapagsalita nila, si VP Sara Duterte? Si Attorney Princess Abante kasi, dahil hindi rin natin maintindihan kung bakit kailangan magkaroon ng magkaroon ng spokesperson ng House of Representatives na hanggang bali 3 araw na lang naman na yung trabaho yata ni Princess Abante. So siguro pagbigyan na lang natin ang kanyang pagsasalita. I do not know if ma-adapt pa siya sa 20th Congress because like I said, that's going to be an entirely different setup. So Princess Abante is her job is up until June 30. At obvious naman na siya ay political accommodation sa Congress dahil yung kanyang ama ay natalo sa eleksyon at ang kanyang ama ay isa sa mga laban kay Inday Sara sa Quadcom, sa Committee on Good Governance and Public Accountability kung saan inusig ang confidential fund ni Inday, at isa rin siya sa mga bumabanat sa mga content creator na kagaya ko kung saan nakipagmurahan nga yan si Benny Abante sa mga kagaya kong vlogger. And Princess Abante, the reason why you are there, you are a political accommodation. So that is why when you speak about or against the Duterte, we know exactly where you are coming from. You are hired exactly to do that. Considering all their yung kanilang mga statements na nilalabas, sa pananaw mo ba yung papel, ano ba yung papel nila? Para ba tugunan yung mga problema ng bayan, o yung nagiging papel nila ay magiging tagapagsalita o magiging anti-Sara yung magiging datingan nila dito sa pagiging tagapagsalita nila sa bawat itong Kamara at ng Malacanang? Ano bang pananaw mo?
Sir Jade, kasi ang spokesperson dapat nagbibigay linaw sa mga issues na binabato tungkol sa kanila eh. Ang lumalabas kasi sa mga karakas ng katulad ni Attorney Claire at ni Attorney Princess Abante, they're not really giving any any clarity on certain issues. They're not giving any because there's nothing to really there's nothing really to explain. We all know that everything that they are doing, they are just serving as a distraction from the real issues. Nandyan silang dalawa para magsilbing bardagulera ng House of Representative at ng Malacanang, and the purpose really is to to make some noise para ma-distract ang mga tao so that we people would get distracted, and they are hoping that probably the real questions are not gonna be asked. However, hindi po nakakalimot ang mga tao. Alam po namin yung kailangan namin sa inyo. Ang kailangan namin sa inyo ay mga kasagutan, lalong-lalo na sa inyong mga pananagutan sa bayan. Kasagutan para sa mga tunay ninyong responsibilidad at accountability. Well, Princess Abante, since she is the spokesperson of the 19th Congress, maybe she should also speak about how the money is being spent in the House of Representatives. Magtitiklop na ang 19th Congress at wala pa kayong pinapakita na inyong mga resibo, libro kung paano ginagastos ng bawat kongresista ang budget allocations sa kanila. Siguro sa 3 araw ni Attorney Princess Abante dyan sa House of Representatives, yan ang mga dapat na mga bagay na i-explain niya. Po, 2 tanong na lang mula sa akin bago ko lang ipasa kay partner Admar. Sumasang-ayon ho ba kayo, Miss Joey, sa desisyon ni VP Sara Duterte na hindi dadalo sa darating na SONA ni PBBM? Unang-una, hindi siya inimbita. Hindi siya inimbita ng Pangulong Pangulong Bongbong Marcos, which is actually very, very rude. Kasi parang meron kasi tayong tinatawag na work ethic, Pangulong Bongbong Marcos, na kahit hindi mo dapat gusto yung tao, dahil siya ay iyong pangalawang Pangulo, you ought to send all the invitation to all the high-ranking officials of your government. So, nakakabastos din naman kasi talaga yung ganon, na hindi ka naman kasi inimbita. So, now, the Vice President is saying that hindi rin naman talaga ako pupunta. So, it's a tie, di ba? Wala naman talagang problema. Hindi mo ako imbitahin. Hindi rin naman talaga ako interesadong pumunta dyan. So, I think yung hindi pagpunta ni Inday sa SONA ay it's understandable. It's perfectly understandable. Hindi siya iniimbita ng Pangulo, hindi siya pupunta. So it doesn't mean di natin maririnig kung ano yung SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. And the most important thing there is we hear the response of the Vice President of whatever the President is going to deliver during his SONA speech. Kasi at the end of the day, yan naman ang importante. Hindi naman talaga yung attendance itself. Po. At may kukonsidera ho ba ninyo na magiging accomplishment may tuturing yung pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos unang-una doon sa bumagsak na tulay sa Isabela, yung pagpunta niya personally doon sa eskwelahan, pagpapakita sa taong bayan, yung pagtuturo sa mga kabataan, at panguna naman doon sa pagsira ng mga illegal na droga na nakumpiska at marami pang iba na nakita natin na kung saan sabi pa nga hands-on daw ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano bang masasabi po ninyo? Real achievement is when you are going to implement certain policies that will solve real problems. So for example, yung pagkasira ng tulay sa Isabela, him going there, taking a picture and saying na inisikaso niya yan or whatsoever is not per se an achievement, because you have existing process on how you're going to approach such kind of misfortune. Yung pagkakahuli ng tunetoneladang pinagbabawal na gamot, yung bilyong-bilyong piso na ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos, it is something that is part of the usual law enforcement. So, siguro kailangang masuri kung
hanggang saan, ano ba yung eksaktong partisipasyon nung kanyang mga priorities kung bakit nangyari yung mga ganong bagay. And unfortunately, marami dun sa kanyang mga photo ops, lalo na yung mga pagpunta niya sa brigada eskwela, pagtulong sa mga anak natin. Nag hindi naman ito nagdadala ng solusyon sa mga talagang problema ng mga kababayan natin. Kung siya ba ay nagpunta sa brigada eskwela, yung mga problema pa sa brigada eskwela na nakikita ng ating mga kaguruan at mga mag-aaral ay matutugunan na at ito ay hindi na magiging problema sa mga susunod na taon. So yun siguro yung mga importanteng mga tanong na dapat nating suriin kung gagamitin ng Pangulo bilang achievement ang mga ganitong bagay. Binibining Joey, good morning. Si Admar po ito. Ano naman po yung masasabi niyo po dito sa panig ng prosecution niya sa pagtutol nila dito sa interim release kay former President Rodrigo Duterte? Sinasabing banta pa rin daw itong dating Pangulo. Merong pahayag din si VP Sara Ukol dyan, Ms. Joey. Ang medyo na-surprise ako at sa totoo lang medyo nalungkot ako na merong ganong pagtutol mula sa prosecution. Isa sa mga nauna kong napansin dito ay nagkaroon kasi ng pagpalit ng prosecutor sa ICC dahil si Amir Khan ay suspended or on leave siya dahil sa kanyang mga sexual harassment suits na kinakaharap sa ICC. Pinalitan siya nung kanyang deputy. And ang pumirma nitong strong opposition sa interim release ni PRRD ay yung kanyang deputy prosecutor. So noon ay iniisip ko, dahilan ba yun? Yun ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng strong opposition sa interim release ni PRRD? Nauna nang inilagay ni attorney ng Council ng Defense si Nicholas Kaufman sa kanilang submission sa ICC na walang opposition, there is no opposition in the interim release of PRRD. Kaya naman siya ay nakikipag-usap na, sila ay naghahanap na ng mga bansa na maaaring mag-accommodate kay PRRD dahil iyon ay isa sa mga kondisyon upang tuluyang payagan ang pagkakaroon ng interim release kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, makalipas ang, I think, kailan ba, siguro mga 2 linggo, no? 2 linggo after nung submission, yung original request for interim release na sinubmit sa side ng depensa, nagkaroon ng submission na ganito. And prior to that kasi meron ring desisyon ang ICC kung saan hindi rin in-accommodate ang request ng defense na i-inhibit yung 2 judge na nagdesisyon na particular sa issue ng jurisdiction sa kaso ni Pangulong Duterte. I don't know. My personal thoughts on this is it looks like the ICC is really not it's really not working on our favor. Parang hopefully I am wrong, pero parang may pupuntahan na sila eh. Meron ng parang nakasanay yung magiging desisyon nila dito sa kaso ni Pangulong Duterte at hindi ako natutuwa. Ngayon nandun tayo sa posisyon na kung saan iintayin na natin na magdesisyon ang pre-trial chamber dahil nagkaroon na ng strong opposition ang prosecutor. Kung yung una, ang posisyon natin, ang kalagayan natin ay inaantay na lang natin kung i-approve ba ng pre-trial chamber ang interim release. At tayo ay napaka-positive ng disposition at that time dahil nga ito ay kiniklaim ng defense na unopposed. But now that it is being strongly opposed and now the decision is going to be with the pre-trial chamber, it's anybody's ball game, and we all need to be vigilant
and we all need to monitor the development in the ICC kasi I think if the ICC is going to make a decision, let's say sabihin nila na hindi allow ang interim release ni PRRD, kailangan nating manawagan sa international community na talagang maling-mali na ang ginagawa ng ICC sa ating Pangulo. Opo, Miss Joey, related pa rin dyan sa ICC issue. Iginigiit ng ating gobyerno ni Marcos Jr. na hindi talaga nakikipag-ugnayan ng Pilipinas dahil hindi na tayo saklaw ng ICC. Mula noon pa yan, pag-upo niya, pati na rin yung kanyang DOJ, grabe talaga noon ang pahayag. Pero ngayon, ang pag-amin nila na meron silang mga witnesses tungkol dun sa kaso ni PRRD sa ICC na isinailalim sa proteksyon ng gobyerno. Tingin mo ba ito'y pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa ICC at taliwas talaga ito sa kanilang sinasabi mula noon pa? Sir Admar, they had been cooperating with the ICC since day one. Since they allowed the ICC investigators to come over the Philippines, they started coordinating with the ICC. And I think ito yung dapat na malinawan ng ating mga kababayan dahil talagang niloloko talaga tayo ng ating DOJ Secretary Boying Rimulya at ng Pangulong Bongbong Marcos. Niloloko talaga nila ang sambayan ng Pilipino. Nililip service nila tayo na hindi kami nakikipag-ugnayan. Ngayon, makikipag-cooperate kami para sa mga witnesses, sa mga ganito, ganyan. But they had been cooperating with the ICC since nung unang-una pa lang na napabalita na nagsipagdatingan ang mga investigators ng ICC dito sa bansa. The mere fact na inalaw nila ang mga investigators na mag-imbestiga dito sa bansa natin, nakikipag-cooperate na sila. Hindi ko alam kung anong definition nila sa cooperation, no? Kasi kung talagang you do not want to cooperate with the ICC, you do not give them space to investigate here in the Philippines. But our government allowed them. In fact, magkaroon pa nga ng balita noon na winine and dine sila ng ilang mga kongresista. Dito sa Metro Manila, ang ilang mga opisyal ng ICC, investigators ng ICC ay winine and dine ng ating mga kongresista noong kasagsagan ng Quadcom, ng pagdinig sa Quadcom. So, itong sinasabi nila na ngayon makikipag-cooperate kami ngayon, yung mga witnesses na nakausap namin, ifa-fly namin sila, dadalhin namin sila papuntang Hague para maging testigo sa pagdinig ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte. And this is just so this is just so untrue na ngayon pa lang sila makikipag-cooperate sa ICC. Kasi nakipag-cooperate na po kayo noong palang unang-unang araw na inalaw ninyo na dumating ang mga ICC investigators dito sa Pilipinas para mag-imbestiga. Sir Admar, I would just like to point out, pag sinabi mo kasing non-cooperation talaga. Look at what the US President did nung sinabi niya na hindi kami makikipag-cooperate sa ICC. Hindi kami makikipag-cooperate, meaning hindi kayo po pwedeng pumunta dito. In fact, we're not just going to not cooperate, but we are going to give sanction sa lahat ng mga ICC officials na maglilitis na may kinalaman sa Amerikano or any allies of the Americans, of the United States of America. So that's what they're doing. So talagang, minamaliit kasi, nililigaw tayo ng administrasyon na to tungkol doon sa salitang cooperation na ang pakiwari ba nila na ang cooperation ay yung positive act lang mula sa administrasyon na mag-extend ng tulong sa ICC. Cooperation already started when we allow them
to start investigating here. So, yan lang po ang dapat malaman ng ating mga kababayan. Matagal na pong nakikikooperate ang gobyernong ito. Matagal na po nilang ibinenta ang ating soberanya sa ICC. Oo nga po, and nabanggit nga ni Vice President Sara Duterte itong patungkol nga sa interim release kasi maraming mga tumututo, lalo na yung mga makakaliwang grupo, lalo na yung mga nagbaback up sa sinasabing mga biktima na parang banta sa mga witness, sa mga biktima, sa mga kaanak ng biktima. Pero pagbibigay din nga dito, sabi ni VP Sara, and I quote, dahil hindi pa nga rin niya natanong si former President Duterte, what if kung hindi mag-grant, no? Sabi niya dito, hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. Well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyers, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado? Lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant, kailangan ng caregiver, no? Correct. So, nasaan yung banta? Sinasabi may impluwensya pa raw dahil vice-presidente pa daw yung kanyang anak, pero makita natin na impeach na nga yung kanyang anak, nabawasan yung kanyang budget, tuloy-tuloy yung sinasabi ni VP Sara na mga political persecution na sa kanya, sa mga Duterte at sa lahat ng mga supporters at yung mga sumusuporta sa mga Duterte. So asan ngayon yung sinasabi na meron pa ring impluwensya, and to think kung meron mga bansa na willing na tumanggap dito kay former President Rodrigo Duterte, di ba may pananagutan din sila kung hindi nila susundin o tutuparin kung ano man yung mapagkakasunduan if ever na mag-grant yung interim release sa Binibining Joey. Sir Admar, no, nasa desisyon na kasi ngayon ng pre-trial chamber kung tatanggapin nila yung mga katwiran ng prosecutor na nag-o-oppose doon sa interim release ni PRRD. At medyo marami kasi silang mga reason na sinite doon eh. In fact, even yung altercation na nangyari dito sa Pilipinas, they even cited it in their opposition. So very crucial to, no, kasi talagang kapag nagkaroon ng desisyon ang pre-trial chamber na sabihin natin hindi i-extend ang interim release, malaking question sa kredibilidad ng ICC itong ganitong klaseng desisyon. Kasi tandaan po natin, wala pa po tayo doon sa hearing proper. Parang nasa ano pa lang tayo, nasa early stage pa lang po tayo ng kaso ni PRRD. In fact, nagde-determine pa lang tayo kung meron ba talagang issue, nandun pa lang tayo sa level na yun dito sa kaso ni PRRD sa ICC. So I honestly do not see any reason kung bakit kailangan pang ma-detain ni PRRD doon sa ICC facility. This interim release had been kagaya ng sinabi ni Attorney Kaufman doon sa kanyang submission. Matagal na nila tong tinatrabaho at katakataka na all of a sudden bigla silang magkakaroon ng strong opposition. Remember, if the opposition is that strong, pagka-submit pa lang dapat ni Attorney Kaufman doon sa kanyang urgent request for interim release. Dapat meron ng submission ng prosecutor, pero wala. They waited for how many weeks before they submitted their strong opposition. So that says a lot. For me, that says a lot. I think it's an afterthought. I think they are really leaning towards giving interim release to PRRD, as it should, because that is the most humanitarian thing to do. That is the right thing to do. That is in accordance with the rules of the ICC. Pero all of a sudden, ang prosecutor may change doon sa kanilang stand, and I have to say perhaps yung pagpapalit ng prosecutor ay merong relasyon dyan, and at the same time yung bilis kasi ng response ng prosecutor sa pag-oppose dito sa urgent request for interim release na to, it took them some time para magkaroon ng strong opposition. So that is why I am thinking that this is really an afterthought. We hope for the best.
we really hope for the best. I hope for the best and we should all hope for the best. Pero kailangan na rin talaga natin. Kaya tama ang ginagawa ni Inday Sara na nagsasalita siya before the international media because this has to be put in the in the international audience. How unfair, how partial ICC can be. Of course, we are trying to follow their rules, their procedures. Sinusunod natin yung kanilang mga proseso. Pero kailangan na, sa kagaya nga sinabi ni VP, no, yung foundation ng ICC kasi, yung kanyang pagkabuo ay basically para sa pagprotekta ng human rights. Ng, yan, International Criminal Court. Ang talagang kanyang ang talagang kanyang core is because you want to really protect the dignity of the people, and you know, not taking care of the rights of PRRD. Questionable na nga yung pagpunta pa lang ni PRRD diyan, questionable na eh. And I find it ridiculous that the ICC is not paying much attention to it. It is something that the international community should be aware of and pay attention to, because if the ICC is going to continue doing this and dilly-dally on making a decision, let's say in the interim release of PRRD, without paying attention doon sa mga injustices na naranasan ng tao in order to get there, it is a big hypocritical show on the part of ICC if they're going to continue what they're doing. Opo, huling topic na lamang po kasi tinawag po na kumbaga ang mga Duterte daw ay pro-China agad, no, matapos ngang questionin bakit pinaintulutan yung missile system ng Amerika dito sa Pilipinas, bakit one side lang. At nung isang araw sa panayam din, sinisingil kung nasaan na ni VP Sara ang administrasyon, kung nasaan na, kung nasa independent foreign policy pa ba ang polisiya ng Marcos administration, sunod na rin sa sinasabi ng ating konstitusyon. Sa tingin mo, mapapanindigan ng gobyernong ito na nasa independent foreign policy pa rin ito, or mahahalata na ng taong bayan na nagsisinungaling ulit ang administrasyon? Well, the independent foreign policy boat sailed long time ago. Noong nagsisimula pa lang na maging masyadong agresibo ang behavior ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea, sa South China Sea issue, which as a consequence of that is alienating China. Iniwan na natin yung independent foreign policy. Parang lagi ba tayong yung naging thrust ng ating foreign policy is always based on what the Americans would want us to do. And there are so many badges of us adhering to that. No matter how much that the president would say na, ay hindi, we are friends to all, enemy to none. Well, actually no. Because kino-call out na nga tayo ng mga kapitbahay natin, nagtatanong na nga there were comments already about how Philippines should be how they should be vigilant on the behavior of the Philippines when it comes to regional peace. Yung sinasabi ni again, tama si Inday Sara doon sa sinasabi niya na hindi mo na maaninag yung independent foreign policy that is supposed to look after our own interest as a country rather than adhering to the aspirations of another sovereign. The administration of Bongbong Marcos had been continuously alienating China, and that means one less option for us. That means one less friend for us.
And it's not supposed to be the direction of our government, because you do not want your people to lose option. Ang dami nating mga businesses sa yung ang dami-dami nating mga businesses with China, ang dami-dami nating mga transactions sa kanila. They are our biggest trade partner. We do have a lot of history with China. Our history, large part of our history involves China. And so there's really no point in alienating China and adhering to certain sovereign's aspiration just so I do not know, to establish our foreign policy. That's not the way to do it. Hindi yun ang tamang pamamaraan. Dapat isipin ng ating Pangulo ang mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Dapat wala tayong kaaway, dapat lahat ay kaibigan natin. Wala tayo dapat ini-alienate na bansa. Dahil yun ang makakabuti sa mga kapwa natin Pilipino.